Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Gospel of Luke chapter 16 verses 9 to 11. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Stewardship of material possessions. At alam niyo po, isa sa pinagtatakhan ko noon ay bakit ginagamit ng Lord na illustration yung material possessions pagdating po sa stewardship. Ano po, akala ko kasi nung araw pagka Bible ang pinag-uusapan puro po mga bagay na spiritual lamang. Pero alam niyo po, napakaganda pala ng karunungan na ibinibigay ng Biblia. Kasi una, higit sa lahat, ang Panginoong Hesus po mismo ang nagtuturo po dito. Ano po, hindi naman siya businessman. At bakit niya ginagamit itong ganitong illustrations? Ano po, napatungkol sa mga material na bagay ay na didetermine kung tayo po ay mapagkakatiwalaan. Kaya alam niyo po, unin natin yung lesson na itinuturo po ng Biblia. Ano po, at mahalaga po yun para maunawaan natin kung marunong nga tayong mga siwa sa mga bagay na material na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Unang-una po, isa pong katotohanan ng nakita ko po ay yung material possession, pang testing po yan kung tayo po ay faithful. Ano po? At kung naalala nyo yung lalaking mayaman, ano po, na lumapit sa Panginoong Hesus at nais niyang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 18 verse 22, you still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor. So ibig sabihin, alam ng Diyos o alam ng Panginoong Hesus yung kanyang puso. Kaya sa pamamagitan ng mga material possession na hayag kung ano talaga yung tunay na kalagayan ng puso nitong lalaking ito dahil hindi niya kayang ipagbili yung kanyang mga ari-arian at itulong sa mga mahihirap. Kaya alam niyo po, yung material possessions na meron tayo ngayon, pang testing yan para ma-reveal po yung puso natin kung tapat talaga tayo sa Diyos. Ano po? Pangalawa, maintindihan natin yung katotohanan na yung material possession, yan din ang indicator kung tayo po ay fruitful sa buhay na ito. Ano po? At alam niyo po yung kwento sa parable of the talents na mababasa po ninyo sa Matthew chapter 25 verses 14 to 30, ano po, na may pinagkatiwala po doon sa mga alipin or mga katiwala na 5 talents, 2 talent at 1 talent. Ano po? At ang sabi ng Biblia, binigay ito sa kanila according to their ability. Kaya mapapansin nyo po sa buhay na ito, pantay-pantay tayo. Ano po? Huwag tayong magreklamo sa buhay. Ano po? Wala sa laki ng sweldo, wala rin sa kalagayan ng buhay yan. May pinanganak na mayaman. Ano po? Pero naghirap, may pinanganak naman na mahirap, pero yumaman. Ano po? At may mga matalino naman, at meron din namang hindi marunong sa buhay pero somehow namamanage nila yung kanilang material possessions. Kaya alam niyo po, huwag kayong magtaka kung sa buhay na ito, ano po, hindi man tayo pantay-pantay sa kalagayan ngayon, pero alam ng Diyos yan. Ano po, lahat tayo dadaanan ng pagpapala. Ang malaking tanong lang, ano ang ating ginawa sa pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos? Katulad po tayo nung pinagkatiwalaan ng 5 talents na tumubo ng 5, o yung pinagkatiwalaan ng 2 talents, tumubo ng 2 pa, o yung binigyan na nga ng isa, itinago pa, inilibing pa. Kahinanapan siya nung kanyang master. Kaya alam niyo po, malinaw po sa sa Biblia na
tayo po dapat ay mapagkatiwalaan ng kayamanan sa mundong ito. Sabi sa Luke chapter 16 verse 11. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kita ninyo? Ang galing ng Bible, sa pamamagitan pala ng material possessions, nalalaman ng Diyos kung tayo'y magiging fruitful sa buhay na ito. At panghuli, yung material possessions po ay magdi-determine din yan ng usefulness natin sa paghahari ng Diyos. Kaya sabi doon sa verse 9, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So malinaw po, nagiging useful tayo sa paghahari ng Diyos, kung meron tayo kahit papaanong na itutulong sa ating kapwa o sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, nakakatulong tayo sa ibang tao. Alam ko nararamdaman nyo yan, gustong-gusto nyong tumulong, pero dumarating minsan yung pagkakataon na walang-wala tayo, di ba? Pero gusto natin tumulong, gusto natin mag-bless ng tao, tulungan yung ating magulang, kapatid, kamag-anak, pero minsan walang-wala tayo, At alam nyo ba na kung meron tayo kahit papaano sabihin na natin material possessions o may pera tayo, di ba ang sarap, marami kang taong natutulungan, naaanyayahan sa church, di po ba? Nagagamit mo ito para maging kaibigan mo sila at malapit mo sila sa Panginoon. Malaking bagay po yung meron kang pera, financial capability. Kaya alam niyo po, huwag niyong iisipin na sa Biblia, puro spiritual lang ang pinag-uusapan, mga kapatid. Ginagamit ng Diyos ang material possessions natin sa buhay na ito para mapatunayan kung tayo nga ay faithful sa Kanya. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.